Good morning po. Tayo po yung mag-aral ng salita ng Diyos. Aklat po ng Colossus chapter 1 verses 9 to 11. Kaya't mula nang marinig namin ito, patuloy naming idinadalangin sa Diyos na sana'y ipaunawa niya sa inyo ng lubusan ang kanyang kalooban sa pamamagitan ng karunungan at pangunawang kaloob ng Espiritu. Sa gayon, makakapamuhay na kayo ng karapat-dapat at kalugod-lugod sa Panginoon. Sasagana sa lahat ng uri ng mabubuting gawa at lalawak ang inyong pagkakilala sa Diyos. Idinadalangin din naming patatagin niya kayo sa tulong ng kanyang dakilang kapangyarihan upang inyong matiis na masaya at may pagtiyatsaga ang lahat ng bagay. Benefits of wisdom. Pansinin niyo po, no, prayer po ito ni Saint Paul kasi idinadalangin niya ito para sa lahat ng mga mananampalataya. Kasi posible po ba na ang isang Kristiyano, bagamat na save siya, pero hindi niya taglayin yung wisdom ng Lord? Pwede po kung magiging matigas ang kanyang ulo at mananatili siya doon sa kanyang kamangmangan, lalo na doon sa mga mananampalataya na hindi kinukonsulta ang salita ng Diyos o ang wisdom of God sa kanyang buhay. Kaya yan ang prayer ni Saint Paul. Nangangailangan talaga tayo ng wisdom sa buhay na ito in order for us to live a life worthy of God's calling. Kasi hindi po madali ang buhay. Yan po sinasabi na ilang pag-aaral natin. Ano po, kung iisipin ninyo na basta-basta lang tayo mamumuhay, trial and error lang tayo sa buhay na ito, makakasurvive na tayo. Hindi po. Gusto ng Diyos, meron tayong taglay-taglay na liwanag mula sa Kanya. Ngayon, kung mapapansin nyo po, maging ang Panginoong Jesus, ano po, sabi sa Luke chapter 7, verse 35, ang sabi niya, "But wisdom is prove right by all her children." Sa Tagalog po, ang sabi niya ay ganito, ano po, sabi niya sa pamamagitan daw po ng karunungan ng Diyos, napapatunayang tama ang buhay ng isang tao. Ngunit ang karunungan ng Diyos ay napapatunayang tama sa pamamagitan ng mga tumatanggap nito. Now, sa English Bible, mapapansin nyo, no? Merong gender si wisdom. Ano po, sabi diyan, "But wisdom is proved right by all her children." Hindi lamang po ang Panginoong Hesus ang nagsabi nito. Maging si Haring Solomon, sabi niya sa Proverbs chapter 3, verse 13 hanggang 18 ay ganito, "Blessed is the man who finds wisdom, the man who gains understanding. For she is more profitable than silver, and yields better returns than gold. She is more precious than rubies, nothing you desire can compare with her. Long life is in her right hand, in her left hand are riches and honor. Her ways are pleasant ways, and all her paths are peace. She is a tree of life to those who embrace her. Those who lay hold of her will be blessed." Sabi po rito, she or her, may gender po siya. Ganyan po siya kung paano tinutukoy ni King Solomon at maging ng ating Panginoong Hesus. Kasi dapat po, ang partner natin sa buhay ay ang wisdom. Ano po, mapalad ang taong makakasumpong ng wisdom. Bakit po? Kasi it will be reflected in your lifestyle. Kita po ninyo, no? Para kang nakapangasawa ng mabuting asawa na makikita at mahahayag sa iyong buhay yung contribution ng iyong partner sa buhay. Ganun po ang dapat pagtingin natin sa wisdom. At mapapansin ninyo, ang binibigay niya, long life in her right hand, riches and honor, kayamanan at karangalan. At ang sabi diyan, her ways are pleasant ways, and all her paths are peace. Payapa ang buhay mo. Madali ang iyong magiging buhay kapag natagpuan mo ang wisdom. Higit sa lahat, ikaw ay tunay na pinagpala. Now, malaking tanong, bakit gusto ng Panginoong Hesus mamuhay tayo ng may wisdom? Ganito pong unang sagot yan. Unang-una po, because life can be simple unless we make it complicated. Alam niyo, ang Panginoong Hesus, simple lamang po ang pananaw niya sa buhay. Ano po ang sabi sa Luke 12:15? "A man's life does not consist in the abundance of his possessions." Pero tayo kino-complicate natin ang buhay.
Tayo ang nagpapahirap sa ating buhay. Kaya kung mapapansin nyo, even si St. Paul sa 1 Timothy chapter 6, verse 6, ang sabi niya, "But godliness with contentment is great gain." Gusto ng Panginoong Hesus, masiyahan tayo kung ano yung meron sa atin. Kasi ang buhay po, simple lang. Mahalaga ito ay fruitful sa pamamagitan po ng ating pagkakilala sa Kanya. Kaya alam nyo, sabi ng Panginoong Hesus sa Matthew 11 verse 29 to 30, "Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your soul. For my yoke is easy and my burden is light." Kasi alam niyo po, ang isang benefit ng magandang buhay, bibigyan ka nito ng rest, kapahingahan, or kapayapaan sa buhay na ito. Hindi yung stress na stress ka, hirap na hirap ka dahil sa paghahangad mo ng maraming bagay. Hindi niyo po ba napapansin yon? Kaya sabi ng Panginoon, "Learn from me." Mag-aral kayo sa akin. "For my yoke is easy and my burden is light." At ang sabi ng Isaiah 26 verse 3, "You will keep in perfect peace him whose mind is steadfast because he trusts in you." Ang gift ng Panginoon sa ating kapayapaan, malinaw po yan, at kapahingahan sa ating kaluluwa. Kaya simple lang ang gusto ng Lord na buhay, pero matibay. Kailangan po matatag, yun ang sinasabi ng Matthew 7 verse 24, laging handa sa anumang pagsubok na ibinibigay ng buhay na ito. Kaya simple, pero matibay. Yan po ang gusto ng Panginoon. Kaya kailangan natin ang wisdom ng Diyos. Kaya diyan sa Colossians chapter 1 verses 9 to 11, binabanggit diyan, kailangan maging matatag tayo sa buhay na ito. No po, habang hinihintay natin ang pagparitong muli ng ating Panginoon. Now, isa pang mahalagang katotohanan, gusto rin ng Lord na secured tayo sa buhay na ito. Ang kinabukasan natin, hindi natin ito labis na binibigyan ng worry, kundi dapat po ay nakahanda tayo sa ating kinabukasan. Kasi ang Diyos, ang sabi niya sa 1 Corinthians chapter 2 verse 9 and 10, "God has prepared for those who love Him." Meron ng inihanda ang Diyos na buhay para sa atin. Kaya lang, sabi rin dyan sa verse 10, "But God has revealed it to us by His Spirit." Binibigyan tayo ng Diyos ng wisdom sa buhay na ito para makita natin yung inihanda niya para sa atin. Kaya sa Psalm chapter 90 verse 12, ang sabi, "Teach us to number our days that we may gain a heart of wisdom." Napansin niyo po yun? Kailangan po yung ating buhay hindi nasasayang. Sabi sa Ephesians chapter 5 verse 16, "Making the most of every opportunity." Sa totoo lang po, maraming buhay ang nasasayang dahil sa kawalan ng wisdom. So again, ito si Pastor Jojo nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning!